1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. In this modern age of ever-evolving security threats, an organization stands out in the Philippine Army. Professional soldiers with unwavering commitment, working as a team, performing tasks unheard, unseen, providing accurate, timely, relevant, and predictive intelligence. They are exactly where they are supposed to be, upholding the core purpose of serving the people and securing the land. We are your Army Intelligence Regiment. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magandang Tuesday mga kamanggagawa. Isa na naman pong episode ng Dole sa AFP Radio ang ating pagsasaluhan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla San Diego Malabat. Ako naman po si Team Leveras. Samahan niyo po kaming talakayin ang mga napapanahong balita at mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Hello po muna sa ating mga kamanggagawang tagapakinig. Kaya lagi kayo namin kasama dito sa Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa ating Facebook pages at the Department of Labor and Employment and AFP Radio DWWD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, hello, magandang umaga mga kamanggagawa. Panibagong episode, manibagong programa na naman ng Dole ang ating tatalakayin ngayong umaga, di ba Sir Team? Yes, Ma'am Carla. Good morning no, sa ating mga kamanggagawa. Oo, pero medyo hindi
magandang balita, no? Yung natanggap natin itong simula ng taon, around January, ganyan. Dahil yung ating mga kamanggagawa pala sa kababayan sa Davao Region, naapektuhan itong pananalasa ng shear line at low pressure area doon sa Davao. Yes, Ma'am Carla. At kakalungkot syempre malaman na marami yung sa mga kababayan natin sa Davao Region yung naapektuhan ng mga pangyayaring yan. At syempre kasama dyan yung mga kamanggagawa natin, Ma'am Carla. Tama ka dyan, Sir Tim. At marami nga din dyan sa ating mga kababayan dyan, nasira yung mga bahay dahil sa tindi ng baha. At hindi lang yan, pati yung kanilang mga hanap buhay, apektado rin. Kaya naman dahil dyan, agad na umaksyon ang DOLE upang suportahan itong ating mga kababayan at mga kamanggagawang naging apektado ng mga baha at landslide na ito. Ano-ano nga bang mga tulong ang ibinigay ng DOLE sa mga naapektuhan ng pagbaha at landslide sa Davao at iba pang detalye kaugnay nito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang kasama si Attorney Randolph C. Pensoy, ang Regional Director ng DOLE Davao Region. Bago yan, good news muna tayo. DOLE NCR ginawaran ng Business Enable Awards ng PCCI-QC. Binigyang pagkilala ang mahusay na serbisyo ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ni DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena S. Mirasol sa iginawad na Business Enabler Award sa kanya mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, Kamakailan. Kasama ang 10 iba pang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ilang organisasyon na nag-ambag at nagbahagi ng suporta sa paglago ng sektor ng industriya at negosyo sa lungsod ng Quezon sa National Capital Region, tinanggap ng DOLE NCR ang mahalagang pagkilala na ginanap sa induction at turnover ceremonies ng PCCI-QC sa pamamagitan ni DOLE NCR Quezon City Field Office Director, Engineer Martin Jacinto. Ginawaran ng parangal si RD Mirasol dahil sa mga pagsisikap nito na palawigin ang mga mahalagang serbisyo ng DOLE at suporta sa pangangalaga ng kabuhayan ng negosyo sa pamamagitan ng mga mandato ng kagawaran. Ayon sa PCCI-QC, ang dedikasyon, mahusay na pamumuno at patuloy na pagsulong sa positibong pagbabago ni RD Mirasol ang naging susi sa pagkilalang ito sa kanya bilang isang business enabler. Ayon pa dito, positibong naimpluwensyahan ni RD Mirasol ang mga nakinabang o mga benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan ng DOLE na sumubok magnegosyo at nagawang magtagumpay sa pinasok na larawan. Mula NCR, tumungo naman tayo sa rehiyon ng Cagayan. Mahigit 100 maliliit na establishmento sa Tuguegarao City, sumailalim sa TAV. Upang hikayatin ang voluntaryong pagsunod sa General Labor Standards ng mga may-ari ng maliliit na establishmento, nagsagawa kamakailan ang Department of Labor and Employment Cagayan Field Office ng Technical and Advisory Visit sa 108 na may-ari ng mga establishmentong hindi hihigit sa 10 ang bilang ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Cagayan Regional Director Elpidio Atal Jr., sa halip na piliting sumunod ang mga nasabing may-ari ng mga establishmento, ang Technical and Advisory Visit o yung tinatawag nating TAV ay isang paraan na idinisenyo ng DOLE upang tulungan ang mga maliliit na negosyo na mabigyan ng sapat na oras na makasunod sa mga pamantayan sa paggawa. Ayon pa kay RD Atal, dapat umanong turuan ang mga may-ari ng negosyo tungkol sa mga benepisyo na dapat matanggap ng kanilang mga manggagawa ayon sa itinakda ng batas. Sa panig naman ni DOLE Cagayan Provincial Head Laura Diciano, sinabi nito na layunin ng TAV na
maliwanagan ang mga nasabing may-ari ng mga establishmento sa pangangalaga ng karapatan at pagsusulong ng kagalingan ng kani-kanilang mga tauhan. Ang isinagawang sesyon ay nakatuon sa pangkalahatang pamantayan sa paggawa, mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho, kapakanan ng mga bata at pamilya, gayon din sa mga pamamaraan upang maging produktibo. Pagkatapos ng aktibidad, pinagtuunan naman ng mga kalahok ang kani-kanilang action plan na naglalaman ng mga timeline ng kanilang pagsunod ayon sa mga kakulangan na unang natukoy sa kanilang checklist. Nakatakdang magsagawa ng iba pang mga tab session ang DOLE Cagayan sa 25 pang bayan ngayong taon. Good news naman tayo mula sa Sorsogon. Dating rebelde sa Sorsogon nakapagbagong buhay na sa tulong ng DILF. Naging isang tanglaw ng pag-asa na nagtaguyod ng pangunawa at pagkakasundo para sa tunay na kapayapaan ng bansa ang dating rebelde mula sa Sorsogon. Dating kinilala ng pamahalaan si Mark, hindi niya tunay na pangalan bilang isang rebelde. Subalit natagpuan nito ngayon ang kaniyang sarili na namumuhay bilang isang ordinaryong mamamayan sa piling ng kanyang pamilya. Ang kanyang pagiging rebelde ay nag-ugat sa krisis pang-ekonomiya na naranasan ng bansa at sa radikal na pampulitikang pananaw. Nakalaunan ay humantong sa pagsali sa isang underground na kilusan. Gayunpaman, isang pagbabago sa kanyang buhay ang dumating nang magbalik loob siya sa pamahalaan at piliin ang landas ng kapayapaan tungo sa magandang kinabukasan para na rin sa kanyang pamilya. Nagtatrabaho na ngayon si Mark bilang security personnel kung saan naghaharap siya ng hamon na maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya sa kakaunting kinikita. Sa kabila nito, nangako siyang magpunyagi kabilang na ang paghahanap ng karagdagang kabuhayan para naman kahit papaano ay makatulong sa kasalukuyang lagay pang pinansyal ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng 31st Infantry Battalion at 9th Infantry Division ng Philippine Army, tinuguna ng pamahalaan ang kahilingan ni Mark na tulong pangkabuhayan. Ayon kay DOLE Bicol Regional Director Maria Zenaida Angara Campita, nagkakaisa ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at nagpapasalamat din sa muling pagsama ng mga dating rebelde sa lipunan. Ang tulong pangkabuhayan na ibinigay ng DOLE sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program or DLIP ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagbabalik loob ng mga dating rebelde sa pamahalaan. Binigyang diin ni RD Campita na malaking bahagi ang suportang ito ng DOLE upang mailayo ang mga dating rebelde sa hindi magandang kaisipan tungkol sa pamahalaan. Layunin umano ng kagawaran na mabigyan sila ng pagkakataon at maging aktibo rin sa pagtatrabaho upang maibsan ang kahirapan sa mga rehiyong apektado ng rebelyon at kaguluhan. Ayon naman kay Mary Jane Rolda, ang pinuno ng DOLE Sorsogon Provincial Office, ang inisyatibong ito ng DOLE ay hindi lamang tungkol sa pamamahagi ng suportang pangkabuhayan. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbuo ng pundasyon para sa mas magandang kinabukasan ng mga kababayang nagbabalik loob sa pamahalaan at tuluyang kinalimutan ang hindi nila magandang nakaraan at tuluyang maging produktibong mga miyembro ng lipunan. Ipinakita din nito ang pagtutulungan ng DOLE, ng Department of Interior and Local Government o DILG at ng Philippine Army sa pagsuporta sa mga inisyatibong pangkabuhayan para sa mga katulad ni Mark. Ang pagkakaisa ng layunin ng mga ahensyang ito ng pamahalaan ay umaayon sa kanilang mga pagsisikap na bigyang kapangyarihan ang mga individual na pinili ang landas ng kapayapaan. Hindi lamang financial stability ang idinudulot ng tulong pangkabuhayan, kundi nagbibigay din ito ng pag-asa
sa ating mga beneficiary. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Mark sa mga livelihood toolkits na kanyang tinanggap mula sa DOLE. Ayon sa kanya, patunay lamang ito na ang pamahalaan tulad ng DOLE ay nariyan upang magbigay ng pag-asa sa mga katulad nila na minsan ay naiba ng landas na tinatahak sa Nangako din itong gagamitin sa mabuti ang natanggap na tulong at palalaguin. Higit sa lahat, ibabahagi umano niya sa mga dating kasapi sa underground ang programa ng pamahalaan upang ipaalam ang magandang layunin ng pamahalaan na mabigyan sila at ang kanilang pamilya ng maayos na kabuhayan at magandang kinabukasan. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE 11 Regional Director Randolph Pensoy tungkol sa mga tulong ng DOLE sa mga naapektuhan ng pagbaha at landslide at pagguho ng lupa sa Davao Region kamakailan. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin 18 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya't sila ay dapat tinangin para sa mas masaganang kinabukasan. Ngunit ayon sa Philippine Statistics Authority, may higit 872,000 o 2.8% ng kabuuang 31.17 million na kabataan mula 5 hanggang 17 taong gulang ang napapabilang sa working children o child labor. At isa nga sa rason nito ay ang kahirapan. The Department of Labor is rallying other government agencies to help end the practice of child labor in the country. Kaya't upang matugunan ang problemang ito, patuloy na gumagawa ang gobyerno ng iba't ibang programa katulad na lang ng Child Labor Prevention Elimination Program at DOLE Integrated Livelihood Program. Sa pamamagitan ng DILP, natutulungan ang mga magulang ng child laborers sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood assistance upang matugunan ang problema ng child labor sa bansa. At isa nga sa naging benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program ay si Nanay Antonina Brigoli mula sa Santo Tomas, Davao del Norte. 56 akong edad o akong bana si Mario Brigoli o aduna ko'y 12 ka mga anak. Sa kaniadtong bag-o pa mi diri nangatabang naman ng labandira mais lang yung sudan say mapalit mo bulad say ginamos gulay porte jud namong paita. Katong wala na ko nangatabang na buti bakal na lang mi. Buti bakal! Hindi nga naging madali ang naging buhay ng pamilya ni Nanay Antonina. Pinagkakasya nila noon ang monthly income na 3,000 pesos mula sa paghahanap ng bote bakal. Para makatulong, kusang sumasama si Tonton, isa sa mga anak ni Nanay Antonina sa kanilang pagbubote bakal. Binabuli sila, ginaingnan nga,
buti bakal mo anak sila maluoy kay ko sa kong anak ulit diri ug sumbong. Sige, abag-abag lang mo mga anak kay saon taman nga pagti manginatong lisura. Dahil sa hindi inaasahang pagtatrabaho ni Tonton sa murang edad, lumapit sa kanila ang Department of Labor and Employment Region 11 nang minsang magsagawa ito ng profiling sa kanilang lugar. 14 akong hadlo ko kay child labor good basin og mapreso hinuon mi. Binigyan ng DOLE 11 ng oportunidad sina Nanay Antonina at Tonton upang matulungan sila na makaahon sa hirap. Ang tulong pinansyal na mula sa DOLE 11 ay naging panimula nila sa negosyong sari-sari store. Ang DOLE nagpasabot sa amo ang kinahanglan ang bata dili na mo trabaho kay madaot naman pod ming mga ginikanan mo tong si Tonton nagsige ng eskwela siya og module. Nagpasalamat gyud og dako sa DOLE nga ila kong natabangan ang si Tonton sa amo ang panginabuhian nga ni angat yun mi amo ang kinabuhi ni tubo-tubo na gyud ang negosyo niya napausab naman mo among balay nga ni dako-dako na dili kani adto nga payag lang. Mula sa kinikita nila sa tindahan ay nakapagtabi sila ng kapital para sa kanilang maliit na water refilling business. Nakakuha na po ko og PhilHealth na ako'y is ug nahimo kong membro sa co-op ug nakakuha ako og insurance. Ngunit hindi natatapos sa tulong pinansyal ang programa ng DOLE. Patuloy ang pag-alalay ng DOLE Davao del Norte sa pamilya ni Nanay Antonina at sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng regular na livelihood monitoring and assessment. So yung intervention na naibigay namin sa kanya ay yung financial management at saka yung simple bookkeeping. So alam nila kung paano nila mapalago, masusustain nila yung negosyo nila, hindi yung, di ba, ika nga, sari-sari store, hindi yung sira-sira store. So yun ang punto natin na masusustain nila yung negosyo nila. At isa rin sa naitulong ay ang Tupad Program at Project Angel 3 na kung saan sila binibigyan ng iba't ibang assistance tulad ng groceries, food packs, school supplies, hygiene kits, and activities na makapag-experience ang mga bata at ma-enjoy ang childhood. In the year 2019, for the monitoring, nakita namin na may improvement at may impact talaga ang naitulong na pangkabuhayan sa kanila. Isa lamang si Tonton sa napakaraming kabataan na napipilitang kumayod sa murang edad upang matulungan ang pamilya. Ngunit ngayon, sa tulong ng iba't ibang programa ng gobyerno, tulad ng DOLE Integrated Livelihood Program, nabibigyan na sila ng pag-asang magkaroon ng mas masaganang pamumuhay. Tuloy-tuloy pa rin ang Department of Labor and Employment 11 sa pagbibigay ng tulong sa buong rehiyon ng Davao upang maibsan ang kahirapan at tuluyan ng mawala ang child labor sa bansa. Tungod sa DOLE, ang among kinabuhi nagmalambuon o padayon kaming magmalaumon. DOLE sa AFP Radio. Nitong nakaraang buwan ay nakaranas ang Mindanao, partikular na ang Davao Region, ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa, dulot ng shear line at low pressure area sa lugar. At dahil nga rito, marami sa ating mga kababayan ang nawala ng bahay pati na rin ng hanap buhay. At para bigyan tayo ng detalye kung ano-ano naman ang tulong na hatid ng DOLE para sa mga kamanggagawa nating apektado ng baha at landslide sa Davao, kasama po natin ngayong umaga si DOLE 11 Regional Director Randolph Pensoy. Magandang umaga, RD Randolph. Si Tim po ito at si Ma'am Carla. Hello po, RD. Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Tin and Miss Carla. And salamat po sa pag-anyaya sa aming Region 11 na may pabigay at saka mabigay information yung mga programa natin dito sa Region 11.
Maraming salamat din po, RD, sa pagtanggap po ninyo sa aming imbitasyon. Ayan. Diretso na tayo, RD, sa ating topic po for today. Nito pong ilang linggo na po yung nakakalipas, ito pong Enero, naapektuhan po yung inyong rehiyon, ang Davao Region, sa pagbaha at landslide na dulot po nitong tinatawag na shear line. Ayan. Kamusta na po ba, RD, yung ating lagay ng ating mga kababayan dyan, at pati na rin po yung kung ilan po ba yung naapektuhan na lungsod at mga naapektuhan po nitong sakuna na ito, RD? Salamat, Miss Carla. Sa ngayon, medyo medyo maayos na ang takbo ng transportation at saka yung mga trabante at saka mga manggagawa natin, okay naman yun sa panahon ngayon. But we have to be honest, during the 2 weeks or previous 2 weeks natin, we suffered a lot. And ang daming mga probinsya that had suffered, particularly the province of Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Even Davao City is not spared for those, yung share line natin at saka yung low pressure area effect. At saka yung tanong kung ilan yung families at saka ilang barangays ang apektado. Mayroon tayong so far, the NDRRMC had given us figures. The barangays affected 492 and the families 316,361. Persons affected 1,046,238 and damaged houses 1,308. And so far sa landslide natin sa Masara, meron tayong 136 casualties, 98 dead recovered bodies, 35 injured, and mayroon pa tayong 8 missing individuals. That's of February 18, 2024 po na report ng NDRRMC po, Miss Carla. Ako, napakalaki. Oo, napakalaki ng damage talaga na dinulot sa atin dyan. At nakakalungkot lang din dahil pati nga po no RD yung ating kamanggagawa po dyan, talagang apektado po yung kanilang mga trabaho, kanilang buhay in general. Mula po sa nabanggit niyong datos, RD Randolph, gaano naman pong karaming kababayan natin dyan sa Davao Region yung naabutan na po ng tulong ng Department of Labor and Employment? Atin pong tanggapan dito sa Region 11 ng Dole, ang ating region ay nag-allocate ng 45 million pesos po sa ating affected individuals and workers in all the Davao region. Sa Davao del Norte, nag-allocate tayo ng 10 million for the affected beneficiaries, individuals. We expect to have this number of beneficiaries to work for temporary engagement, work of 2,229 beneficiaries for the Davao del Norte. And for the Davao de Oro, we have beneficiaries of 4,458. Number of work 10 days and then 20 million allocation. Sa Davao Oriental naman, 2,229 beneficiaries for 10 days work for 10 million pesos. And sa Davao City, meron tayong 1,114 beneficiaries for 10 days work for 5 million pesos. And sa Masara, yung sa landslide, particularly yung nagda-landslide, we would be as third responder after rescue and relief. And our program would provide temporary employment and income to affected individuals. Mayroon tayong pinapark na amount or i-profile din ng mga individuals na 3,000 individuals affected workers of PEX mining and families in nearby communities across 5 barangays in Mako municipalities. Another program, DOLI, which we are to engage and provide, yung livelihood assistance natin, Sir Ten, yung tinatawag natin DOLI Integrated Livelihood Program. Nagpo-profile tayo ng 200 individuals and we allocate 4 million pesos for that, for 20,000 pesos for livelihood assistance and to restore their business and livelihood, as well as i-set to it na titingnan din natin yung ating mga individuals profiled and beneficiaries that would be transferred to a safer area, so safe zone for their continued operations. And the DOLI also, considering that part of our
visitorial and enforcement power, yung occupational safety and health investigation. But we are also have to wait for the assessment of the area that after the rescue and operation doon na tayo papasok kasi ngayon nagre-rescue pa, mayroon pa mga retrieval of bodies. So the investigation for us or occupational safety and health investigation will assist if there were any violations of occupations of safety and health and protocols in the mining area so that we could have prevented if there any similar situation that would happen along the way or mangyari ulit. Kaya i-investigate natin by our occupational safety and health investigation. Yes, so napakadami pala no nung mga program po natin RD no, talagang handa po yung DOLE diyan sa ating sa Davao Region na tulungan po yung mga naapektuhan. Ayan, RD nabanggit niyo po kanina itong emergency employment. Ito po yung programa natin no na tinatawag natin na TUPAD, tulong pangkabuhayan para sa ating mga disadvantaged and displaced na workers. Ayan. RD, dun po ba sa mga TUPAD beneficiaries natin, ano po ba yung mga particular na trabaho na ibinapagawa natin para sa kanila? And kung meron po ba tayong mga benepisyo na ibinibigay din sa kanila kapag parte po sila nitong programa na ito? RD? Yung karamihan sa atin na engagement of course sa temporary, ay first yung we have to give them temporary assistance to also to clean the environment, canals, at saka masyadong nabara yung mga sapa nila, yung bahay nila, at saka yung daanan. So part of those temporary employments given is to help and assist. First is parang maging accessible na naman yung mga daanan, at saka yung mga one of the bus station in Masara was also was collapsed because of the landslide. So pwede din natin tulungan sila to rehabilitate. Bigyan natin ng emergency employment yung mga tao doon or yung mga beneficiary natin doon na tutulong para makakonstruct ulit yung terminal ng bus at saka yung kainan nila, yung public engagement ng mga tao. Pati ang ano nila, yung tinatawag natin na center, yung evacuation center was also affected. So those are the things of which na ating mga beneficiary can engage into a temporary work engagement. And sa livelihood naman natin, I have said na pwede natin sila into a micro and small business, yung mga karinderias, at saka makatulong din sila ng, if they wanted to, mayroon din kaming programa ng FAID, yung food always in the home, yung magtatanim. Yung magtanim ka ng gulay, tapos tayo ang magsisweldo, tapos tulungan din sila ng local government na bumili yung mga yung produkto ng gulay nila. So we will be providing them the payment for their 10 days of work, and then whatever would have the outcome of their faith or yung mga gulayan nila, then the local government would also help for the buying of their products. Yes, opo. RD, alam niyo po, Sir T, maganda rin po no na natatakal natin yung mga iba't ibang work na binibigay natin dun sa ating mga TUPAD beneficiaries. Kasi minsan may notion tayo, no, RD, na kapag TUPAD, nagwawalis lang, ganyan. So maganda po na isabihin natin sa ating sa mga tagapakinig na yung TUPAD ay nagagamit din, no, para sa mga rehabilitasyon ng mga programa. Pag meron po tayong mga sakuna na yung mga bahayan, matinding pag-ulan, katulad na rin nung nangyari no, sa Davao. Sa Davao, yes. Bukod po sa nabanggit nyo, RD, na pagbibigay ng short-term employment, provision ng livelihood assistance, tinitignan din po ba natin na magbigay ng skills training o may iba pang mga programang i-roll out po natin para mabigyan po ng alternatibong pagkakakitaan yung mga apektado nating kamanggagawa dyan sa Davao? Binigyan din natin ng tugon yan, Sir Tin, kasi part of our convergent program with TESDA and other agencies like the Department of Agriculture, pwede natin silang sa TESDA na may skill training, and then the DOLE would provide them the emergency or the payment for their training. At saka into an engagement of livelihood kung paano maging kumikita. Not only that na they are only engaged into yung mga sari-sari store, but they are into association on livelihood. Kaya mayroon tayong
mayroon tayong usapan or understanding, memorandum of agreement, understanding with other particular agency or concerned agencies or relevant agencies like DA, DNR, and TESDA na magbigay tulong para maging sustainable yung natin, Sir Tin and Miss Carla. Kaya yung one of the things that has come out, naging project na ng DOLE, yung tinatawag naming faith. Yung tinutulungan tayo ng DA, yung faith is always in the home. Food is always in the home. Nagtatanim, paano magtanim, paano magbinhi. You have skills to train and to see to it that your work engagement is productive, that in the long run, may pakinabang. Hindi yung sa mas sinabi nyo parang emergency, nagwawalis, naglilinis, but we are into construction. Pwede natin i-train yung ating mga beneficiaries with other agencies to train them how to help construct the buildings, the bridges, and also the dike na na-damage sa ating baha at yung apektado ng landslide. Yes. Very important po to, RD, no? Kasi yung ating emergency employment, 10 days lang. So dapat meron din tayo, gawin din natin siyang sustainable na after 10 days, magamit pa rin ng ating mga beneficiary yung mga skills naman na nakuha nila with this convergence programs po, no, RD, with our other agencies. It's a good thing din na malaman na long-term yung intervention natin sa mga beneficiaryo. Kumbaga, hindi lang sila mere beneficiary, pero ina-empower din natin yung ating mga beneficiary. Ayan, RD Randolph, nabalitaan din po namin, no, itong mga kababayan po natin na nakaligtas po doon sa isang pagkakalubog po ng kanilang bus sa Davao de Oro noon pong nakaraang Martes naman. So, kaugnay po ba dito, meron po ba tayong tulong na ipapaabot o ibibigay pa lamang po doon sa mga kababayan po natin na apektado po nitong sakuna na ito? Lahat po yun, Miss Carla, lahat ng mga pangyari in relation at saka yung kung anong tulong na may bigay at the way how our field office assisted the situation, the region would immediately respond to the concern of each particular barangay, municipalities within our area of responsibility. At yung din natin, emergency employment, is Carla, pwede din aabot ng 90 days work. Pag mayroon tayong mga construction or rehabilitation of dikes, bridges, or yung buildings, pwedeng aabot yan ng 90 days. So, 90 pwede days din natin sila engage into that emergency employment. Not only 10 days, could also be 15 or 30 or 90 days. Titingnan natin kung ano kalawak yung pinsala at yung assistant na may bigay. At saka yung mga sama-sama, sabi ko kanina, yung mga natabunan, yung mga affected workers of Apex Mining, yung nasa bus, we have already profiled 3,000 individuals for workers of Apex Mining and nearby communities in 5 barangays of Macau municipalities. And the initial assessment for us after this rescue and relief operation, kasi nag-anop din tayo sa ating mga partners natin sa local government para hindi din tayo maantala kung magbigay tayo ng mga any assistance. So after rescue and relief operation and retrieval, mayroon na tayong this initial 15 days work and also livelihood assistance or program doon sa mga natabunan o mga kapatid nating na naiwanan sa mga nasalanta or na biktima ng landslide sa Masara, Davao de Oro. Ayan, maganda din na extended, no? Minsan po kasi maximum naman yung 90 days natin for tupad para mas nagiging pag ganyan sustainable din yung ating mga programa. Ano po, RD? RD, ano naman pong mga challenges yung inaharap ng inyong regional office sa pagpapatupad ng mga nabanggit po ninyong programa at paano naman po ito tinutugunan ng DOLE Davao para makatulong po tayo sa mga apektado nating kababayan dyan sa inyong rehiyon? Ang una po naming challenge ay yung paano kami yung transportation natin. Kasi maraming daan nasira sa landslide at saka yung sa shared line yung baha. So medyo malayo ang ikutan, medyo malayo ang
pagpunta sa Rion. But through communication at saka yung tulong ng local government natin, medyo na-assist tayo in a way of our services. And ngayon, medyo hindi masyado na ang political climate kasi yung before, parang isa ngayon ang intention is to help and to assist our brothers and sisters affected by the Shareline and low pressure area, particularly the landslide and the flooding areas in Davao de Oro, Del Norte, Oriental, and Davao City. So we are in a common denominator of help. Yung natingin ko ngayon is na-set aside muna yung mga political preference. Meron lang kakulangan is we see to it that yung mga one of the things is nandito na yung may EDL na nada-download sa atin ng regional sa central office is we ask or we are just waiting for the any additional allocations of NTA so that we can fast track the payment of our work temporary engagement with our affected brothers and sisters in the region. Yes. Pero habang hinihintay naman natin yan, no, RD, yung pondo na yan, tuloy-tuloy pa rin po yung at least yung sa profiling, pag-identify natin kung ano po yung tulong na maibibigay natin dito sa ating mga apektadong kababayan. RD, kamustahin din po natin yung may mga kasamahan po ba tayo dyan sa Dole Davao na naapektuhan po nung ating pagbaha? Kamusta na po sila? Okay lang po ba sila? Marami po sa ating mga kasamahan sa Davao del Oro, Oriental na apektado, ngunit it's good to say na hindi naman na I would say na walang buhay na nawala sa atin. The only thing is that they are being limited by their transportation at saka medyo na yung pauwi sa kanilang work and also their home of stay, medyo na stranded sila because of the repair of roads, bridges, and other areas of which that concern their movement and transportation. So doon na lang sila sa malapit sa opisina o yung sa bahay nila, hindi nakapag-work. So we make a work from home arrangement para naman continue yung services natin. At the same time, yung mga municipalities din, particularly sa municipality of Mako, yung doon yung landslide, until now, mayroon silang state of calamity, may suspension. So February 18, I have heard na may classes suspension pa at saka may some of the places ay may work suspension. So pinaano natin yung work arrangement status po, Miss Carla. Ayan. So wag din mag-alala, no, yung ating mga kababayan dyan sa Davao dahil tuloy-tuloy pa rin naman yung operasyon ng ating mga regional office and field office. Oo, tsaka talagang saludo tayo sa ating mga kasamahan dyan sa mga provincial heads na kahit apektado, tuloy-tuloy yung pagbibigay service. RD, kung may mga katanungan naman po o nais mag-avail ng mga programang ipinapatupad ng Dole Davao o may nais silang i-report patungkol po sa kanilang trabaho, paano at saan po nila makokontak ang Dole Davao? Dito din ang tawagan sa aming regional office dito sa ating sa ating telephone landline 227-4289 at pwede din sila sa ating Facebook or sa social media natin sa dole11.com dito sa ating rehiyon. Kung ano mang katanungan, mayroon din tayong yung sa website natin o sa email natin, pwede sila magpadala sa ro11@dole.com.ph. Okay. Ayan. RD, nasa inyo na po ang pagkakataon na magbigay ng mensahe dito sa ating mga kababayan dyan po sa rehiyon na bumabangon pa mula sa epekto ng mga nagdaang pagbaha at landslide. Go ahead, RD. Sa lahat ng aming mga kasamahan dito sa Rion 11, sa kasamahan namin sa Dole, sa lahat nandito na ngayon, kami nandito sa Rion at saka sa atin, huwag natin kalimutan na lahat ng ating ahensya sa gobyerno, particular ang Department of Labor and Employment, ay always on top of the situation. Lagi silang handa. Kami ay palaging
bukas ang aming opisina sa anumang mga tulong or kasagutan na gusto niyong malaman. Ang ahensya ng Dole 11 ay we are always in touch. At the same time, we keep on monitoring our brothers and sisters affected, particularly with the share line and the landslide and all the flash flood in the region. And we have already allocated the amount of which that we have to for our affected individuals, brothers and sisters in the whole Davao region. Huwag niyong I would say na do not hesitate to ask any assistance or help. At the same time, our field officers, even if we are limited by some of the transportation because of the bridges collapse and roads construction, but we have opened our landlines, our communication, and you can visit us in our field offices in the Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, and also in Davao City, and all the offices in our region to ask in help, assistance from our personals. We always pray to God for help, that everything would be possible and fruitful by His guidance and blessing. Thank you very much. Thank you po, Ms. Carla and Mr. Certain for this opportunity. Thank you very much, RD Randolph. Hindi na namin kayo patatagalin pa dahil alam ko na very, very busy po kayo dyan, no, sa Davao Region dahil patuloy pa rin po, no, yung mga tulong na ibinibigay natin. Pero maraming salamat po, RD, sa pagpapaunlak ng inyong oras dito po sa amin sa Dole sa AFP Radio. More power po sa inyo and stay safe po. Lagi po kayo mag-ingat dyan sa regional office. Thank you very much, RD. Salamat po. Ay, magandang tanghali. Magandang tanghali po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si Dole 11 Regional Director Randolph Pensoy. Maaari kayong makipag-ugnayan sa Dole Davao Region sa pamamagitan ng kanilang mga hotlines na matatagpuan sa kanilang website www.ro11.dole.gov.ph. I-follow na rin ang kanilang Facebook page. I-type lamang ang Department of Labor and Employment Davao Region sa inyong search bars. Para naman sa iba pang labor-related na tanong or kung may nais kayong malaman o di kaya ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. Dial nyo lang yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0931-066-2573. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin yan mga kamanggagawa at mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information Publication Service, at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanat. Tutok lang po kayo ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:51 AM.